Ang kwento natin ngayong araw ay ang undercard fight nila Jose Nargo at Takeshi Sendo. Si Jose Nargo ay isang Mexican champion at isa sa mga stablemate ni Ricardo Martinez. Habang papasok ng ring si Sendo ay naghihiyawan ng mga manonood. Sinisigaw ang pangalan niya. Pero may kakaibang napansin si Makunochi, mistulang nakatamunan ng pinsala si Sendo at may dugo ang bibig nito. Bago kasi nagsimula ang laban, ay nasa iisang locker room sina Sendo at Mashiba, at dahil hindi magkasundo ang dalawa, nagkaroon ng rambulan. Buti na lang ay napaghiwalay din ang dalawa bago magsimula ang laban nila Sendo. Habang nasa ring na ang dalawa, inaalala ni Jose ang 4 na Meksikanong pinatumba ni Sendo, kaya ang iba ay tinatawag siyang Mexican Killer. Pero dahil doon ay nakita niya ang kahinaan niya. Excited na ang crowd sa magaganap na laban. Pang-5 sa ranking si Jose, pang-4 naman si Sendo. 2 high-ranked boxers ang magsasagupaan. Pero bago magsimula, biglang tumahimik ang arena. Nauna nang gumitna sa ring ang Meksikano pagkatunog ng bell, habang si Sendo ay nakatingin pa rin sa corner nito. Alam ko ang iyong kahinaan, wika ni Jose habang papalapit sa katunggali nito. Pero hindi pa rin gumagalaw sa corner si Sendo, inaalala pa rin niya ang mga nangyari kanina sa locker room. At nang mahimasmasan na ito, tinaas ni Sendo ang kanyang mga kamay habang nag-flex ng muscle at sabay tumingin sa katunggali. At ang famous catchphrase ni Sendo ay sinabi na niya, "Sasakit na naman ngayong gabi, itong mga kamao ko." Tinititigan ng matindi ni Sendo si Jose habang palapit ito sa kanya. Dahan-dahang itong lumalapit sa gitna ng ring. Kakaiba itong pressure, wika ni Jose, habang papalapit sa kanya si Sendo. Para akong nasa loob ng kulungan kasama ang isang mabangis na hayop. Ngayon alam ko na kung bakit tigre ang tinawag sa kanya. At nang pang-abot na ang dalawa sa gitna ng ring, pumorma na ng 3/4 left uppercut si Sendo, bumato na ito ng smash. Nakablock si Jose sa oras, pero tumilapon ang kamay nito sa impact. Pero habang hindi pa nakarecover sa posisyon si Jose ay nag-step in na si Sendo. Pumorma ulit si Sendo ng smash, pero sa pagkakataong ito ay kanang kamao naman. Plano ulit itong i-block ni Jose para hindi siya mapuruhan. Nag-cross guard block para sa kanang smash. Pero hindi na kamao nito ang tumilapon, kung hindi ay buong katawan naman ang umangat sa ere. Nabigla si Jose sa lakas ng smash habang binabalanse ang sarili sa pagkatilapon, na mamanhid din ang 2 kamay nito sa pag-block ng smash na galing sa kanan. Ganun kalakas si Sendo, kayang magpalipad kahit na block mo ang kanyang suntok. Hiyawan ang mga manonood sa arena. Namamanhid pa ang mga braso ko, kung tumama yon sa ulo ko malamang. At tinignan ni Jose ang kanyang trainer, nakita ito nila Aoki, Kimura at Itagaki. Malamang daw sabi niya, "Kita mo yon? O di kaya nawawalan na siya ng gana lumaban." Pero may napansin si Makunochi sa trainer nito sa corner. Ngayon alam ko na kung bakit siyang nabansagang Mexican Killer. Wika ng trainer ni Jose, kaya ng mga pangil niya pabagsakin kahit sino. Sa madaling salita, malakas siya. At nung napagtanto na ni Makunochi, naalala niya na siya din ang trainer ni Ricardo Martinez. At nang unti-unti nang bumabalik ang pakiramdam sa mga braso ni Jose, ay pumorma na ulit ito. "Magkaroon ka lang ng tiwala sa iyong kakayahan," wika ng trainer nito. "Magagawa mo ang plano natin basta magpakita ka lang ng machismo spirit." Eto na mga kaibigan ang counter-attack ni Jose. Nagsimula na itong gumamit ng footwork at lumulundag-lundag ito sa gitna ng ring. Ipapakita na nila kung bakit extinct na daw ang mga saber-toothed tiger sa mundo. Magiging boring ito, wika ni Sendo. "Kung ayaw mong lumapit, ako na lang ang susugod," pero may napansin siya bigla. Kabaliktaran ang nangyari, ang Meksikano pa ang papasugod kay Sendo gamit ang mabilis niyang footwork. Para bang may gulong ang mga paa nito sa bilis. Pati ang mga kasama ni Ipo ay nagulat. "Makikipagsabayan siya kay Sendo?" wika ng mga ito. "Matapang siya, bigyan mo siya, Sendo," sigaw ng ibang mga manonood. At nagkasalubong muli ang dalawa sa gitna ng ring. Pati ang mga paa nila ay sabay humakbang paloob, magkakaroon ng in-fight wika ni Makunochi. Nabigyan agad ng isang short uppercut si Sendo, pero hindi niya ito ininda at magbabato ulit siya ng smash. Pero bago pa makatama si Sendo ay naka-dash out na agad si Jose. Ginagamit ni Jose ang kanyang bilis
upang ikutan si Sendo sa ibang direksyon at sumugod ulit ng biglaan ang Meksikano. Nakahanda na rin si Sendo upang umatake. Isang kaliwang smash ang pinakawalan niya pero nailagan ito ni Jose. Isang short uppercut at left hook ang kinain ni Sendo dahil sa mabagal na recovery ng smash. Kada bitaw ng wide punches ni Sendo ay hinahawi ito ni Jose at binabanatan siya ng mabibilis na short punches mula sa loob at bago pa makabuelo si Sendo ay nakaalis na ulit ang Meksikano. Napansin ng mga manonood na kada pasok niya sa loob para umatake ay aalis na rin agad ito. Hit and run tactics ang plano ng kampo nila Jose pero mas agresibo ang bersyon nila, ang run and gun. Lahat ng nakalaban ni Sendo ay pareho ang sinasabi na parabang nakakulong ka kasama ng isang mabangis na hayop. Pero hindi ito ang kaso ngayong gabi at ipapakita na nila kung bakit na daw extinct na sa boxing ang mga kagaya ni Sendo. Halos lahat ng nakalaban ko ay sinubukan na yan, wika ni Sendo. Sanay na ako sa taktika na ganyan, kaya oras na mahuli kita todas ka sa akin. Pero mabibilis ang mga galawan ni Jose at lagi siyang nakakatama kay Sendo. Hindi pa rin siya makaisa ng solid at lagi itong naiiwasan. Gamit na gamit ang buong ring dahil sa maganda at mabilis na footwork ni Jose. Pero may tiwala pa rin ang mga manonood kay Sendo. Kailangan lang niyang tamaan kahit isang beses ang kalaban, pero hirap makaisa si Sendo. Maganda ang taktika nila Jose, kombinasyon ng mabibilis na suntok at saktong pag-iwas. At susugod na naman ito kahit nakaporma na ng smash ang kalaban nito. Perfect timing sa pagyuko, swing and miss ang smash ni Sendo. At binanatan ulit ng mga mabibilis na kombinasyon si Sendo, pilit niyang hinabol ang Meksikano dahil nasa range na niya ulit ito. Pero nabaliwala ito at pinakain ulit siya ng mga suntok habang papalayo. At nung nakaporma na si Sendo ng suntok, wala na sa range ang target. Grabe pala ang speed ni Jose, nasa kabilang side na ulit siya ng ring. Nag-uusap ang corner nila, Sendo, sabi nila. Lahat ng nakalaban ni Sendo ay tumiklop sa pressure ng mga suntok nito. Naging tensyonado sila habang tumatagal ang laban. Pero namangha pa rin si Makunochi dahil nagagawa pa ring itrap si Sendo ng ganito. Mahusay ang kalaban. Naulit ang mga ganitong pangyayari sa mga sumunod na round. Saktong iwas lang si Jose at kapag nagmintis sa wide punch si Sendo ay pinapaulanan niya ito ng kombinasyon. Round 8 na at puro pasa na ang mukha ni Sendo. Kinakabahan na ang mga manonood, 3 rounds na lang daw ang natitira. Mahuli niya kaya ang kalaban sa natitirang oras? Although hindi malakas sumuntok si Jose, mga suntok pa rin yon ng isang world ranker. Pinag-uusapan ito ng mga kasama ni Makunochi na nagpa-pile up na ang damage kay Sendo. At dahil paubos na ang oras, magmamadaling makakonekta ng isang malaking suntok si Sendo. Mas magiging open pa siya lalo. Kapag nagpatuloy ito, baka wala na siyang tsansa manalo. Kahit round 8 na ay mabilis pa rin ang galawan ni Jose, nako-counter niya si Sendo ng malaya. At nawawala na bigla kapag papasugod ang kalaban. Kinumpara ni Jose sa isang saber-tooth tiger si Sendo na ginagamit ng tigre na ito ang malalaki nitong pangil para takutin ang kalaban. Pero may teorya na kaya daw na extinct ang mga tigre na ito ay masyadong malaki ang mga pangil nila upang mag-hunt ng epektibo. Nakakapanghinayang na ang kanilang pinakamalakas na sandata ay ang kanila ding kahinaan. Kung malaki ang target pabor ito sa saber-tooth tiger, pero kabaliktaran naman kapag maliit at maliksi ang target, dahil daw dito ay unti-unting namatay ang lahi nila. At ironically, ito rin ang nangyayari ngayon kina Sendo. Napagtanto na ni Sendo kung bakit hindi pa tumitiklop sa pressure ang kalaban. Sa likod ng mga mata niya ay puno ito ng kumpiyansa. Hindi siya takot sa akin kaya malamang ay may nakalaban na siyang mas malakas pa sa akin. Pero sino? Baka isa ring Meksikano na world ranker at parang alam ko na kung sino. Malamang siya na yon. Maraming matatapang na boksingero ang dinurog mo. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa lakas mong taglay ay kaya nitong wasakin kahit ang may matitibay na kalooban. Malakas na konsentrasyon at hindi ma-frustrate. Ito ang mga kailangan mo para manalo. Skill, tapang at higit sa lahat, may kumpiyansa.
Meron lahat ito si Nargo, kahit sinong makaharap niya ay taglay niya ito. At ang kanyang tapang ay hindi maglalaho dahil ang lalaking lagi niyang nakakasparring sa pinakamatagal na panahon ay si Ricardo Martinez, ang pinakamagaling sa mundo. Nalaman na ni Sendo ang sikreto ni Jose Nargo, pero imbis na humanga ay lalo pang nag-apoy ang mga mata ni Sendo. Hell yeah, wika nito, ngayon pwede ko nang ikumpara, kaninong kamao ang mas malakas sa lahat. Malademonyo ang mukha ni Sendo nung nalaman ang impormasyong ito. Sabi nila ay para makagawa ng isang champion, ay kailangan mong magsakripisyo ng 3 bagay. Pero para mas lalo silang lumakas, ay kadalasan nadudurog nila ang kanilang sparring partner. Pero kakaiba si Nargo, na kaya niya ito at dahil doon, mas gumaling pa siya lalo. Siya ang tanging tao na nakakalaban ni Ricardo ng maraming beses at nakakasurvive. Plano ni Jose na umatake ng umatake bago pa makaisa si Sendo ng suntok. Nakaharap ko na ang mga magagaling sa mundo, alam ko na ang gagawin sa mga katulad mo, walang dapat katakutan sa Japan. At isang solid na suntok ang nagpaangat sa ulo ni Sendo habang nagdadash out ulit si Jose. Walang magawa si Sendo kundi tanggapin ang mga tirada nito. Namamangha ang grupo nila Makunochi sa kalaban ni Sendo, pagkabanat niya ay perpekto din ang pag-dash out nito. Magandang strategy yan para labanan ang smash, pero nagtataka si Makunochi dahil may kakaibang nangyayari kay Sendo. Magaling din naman si Sendo mag-dash in at manghabol ng kalaban, nakakalapit siya kahit gaano kakabilis. Pero kahit isang beses ay hindi niya ito ginawa, bakit kaya? At ganun din ang sinasabi ng corner ni Sendo, bakit hindi niya habulin ang kalaban? Hindi niya kaya, wika ng coach ni Sendo. Ayaw niya itong aminin pero ano? Yung insidente sa locker room, napuruhan siya ni Mashiba at nakaapekto yon sa kanyang mga binti. Kala ni Sendo ay makaka-recover siya sa laban pero nag-stack up na ang damage na natanggap niya. Hindi siya makagalaw ng maayos. Ayun naman pala, kasalanan ni Mashiba. Abot hanggang tenga ang ngiti nito. Sinasabihan siya ng corner nito na, kapag natalo si Sendo kasalanan mo. Aba maganda yan, ayos lang sa akin. Ang pagiging focused masyado sa buong laban ay nakakapagod sa pisikal at mental condition ng isang boksingero. Pero kailangan niya lang maiwasan ang smash kundi matatapos agad ang laban. Ang smash lang ang pag-asa niya. At sa mga natitirang oras, puro smash na nga ang binabato ni Sendo. Pero sa tuwing magmintis siya, ay kumakain din ng suntok. Palawak ng palawak ang mga tirada niya at mas lalo pa siyang hindi nakakatama. Kinakabahan na ang corner nila Sendo. Hintayin mo lang, wika niya. Hintayin mo lang kung anong lasa nitong mga kamao ko. Napansin ng trainer ni Jose ang stance ni Sendo. Exposed ito masyado, pero ang stance niya ay pagpapakita ng pressure, tiwala sa sarili, pride, lakas ng loob at kumpiyansa. Lahat ng yon ay kailangan mo kung ganyang stance ang gagamitin. Pero ang mga suntok sa stance na yan ay madaling basahin. Laban sa isang malakas na veterano, hindi yan makakatama. Mas lalo na ang smash. Nakakatakot yung stance, pero masyado kang open, makasarili ang estilong yan. Pinapanood ni Mashiba ang laban sa TV, simula nang umatake si Sendo ng parang nababaliw. Yung kalaban niya nahirapan ng umilag. Talaga? Parang wala naman nagbago. Dikit na ito pero hindi halata. Sa tingin mo makakatama na siya? Tanong ng coach nito. Sana nga hindi siya makatama, wika ni Mashiba. Pero pinakakakaiba si Sendo, wala siya ng observant na mata at bilis ni Miyata. At ang accuracy ni Makunochi na galing sa paulit-ulit na pag-iensayo at pagiging masipag. Napapansin ni Jose na kahit magaspang na ang galawan ni Sendo at wala siya sa balanse. Yung mga suntok niya ay lumilipad sa kanya ng sakto. At nabanggit na ni Mashiba ang sikreto ni Sendo, kagaya ng karamihan sa mga brawlers, mayroon siyang instinct at higit sa lahat, ang intuition kung saan dapat sumuntok. At ayun na, kahit hindi sakto ang posisyon ni Sendo, ay nakaisa ito sa katawan ni Jose. Pero partially blocked ito. At ako na magsasabi, kahit isang suntok lang sa kanya ay napakasama na. Masyadong malala ang mga kamao niyan. At dahil doon ay na-outbalance si Jose,
pero nakatayo pa rin ito. Napatigil ng sandali si Jose. Ito na ba ang tsansang hinihintay ni Sendo? Isa itong 1 in a million opportunity. Pumorma na ng smash si Sendo. Masyado nang huli para gumilid or umatras. Di niya na ito maiilagan. Patay, isang smash. Wika ni Jose. At nagulat ang mga manonood sa sumunod na nangyari. Ang tsansa sana ni Sendo makatama ng smash ay napigilan ng isang clinch. Patay nag-clinch, hindi makakasuntok si Sendo niyan, sabi ng ibang manonood. Hawak ko ang dalawang mga braso niya, wala siyang magagawa sa posisyong ito. Sayang, pinakamagandang pagkakataon na sana ni Sendo, wika ni Makunochi. Nasa gitna tayo ng laban, bawal kang magpahinga, nakangiti si Sendo habang sinasabi ang mga ito. At may biglang tumunog, na parabang may napunit na laman. At sa isang iglap ay biglang napayuko si Nargo, walang may alam kung anong nangyari. Bigla na lang itong napayuko sa sakit kahit mula sa clinch. Habang hawak pala ni Jose ang dalawang kamay ni Sendo, ay napansin ni Sendo na malapit ang kamao nito sa tagiliran ng Meksikano. Ano yung tunog na yon? Wika ni Jose. Pinektusan pala ni Sendo ang tagiliran ng Meksikano, inilapat niya ang kamao nito at pinihit ng buong lakas. Lumagatok ang mga kamao ni Sendo habang ginagawa niya ito. Sa sobrang lakas ng pektus ay maihahalin tulad ang sakit sa parang pagkapunit ng laman. Grabe naman yung kamao mo, Sendo. Pagiwang-giwang si Jose sa ring, hindi maipinta ang mukha nito dahil sa sakit. Nabigla rin ang trainer nito sa corner, hindi alam kung ano talaga ang nangyari. Napunit ang tagiliran ko, hindi? Teka lang, andito pa. Anong ginawa niya? Alam kong may ginawa siyang kakaiba. Nagtaka rin ang trainer nito. Sa posisyong iyon ay dapat wala siyang nagawa kahit na ano. Anong milagro ang ginawa ng lalaking yan? Tinanong ni Itagaki ang senior nito, di ba may suntok ka na kaya mong maibato sa posisyon na yon basta may maliit na espasyo? Pakiramdam ko yun ang ginawa niya. Hindi, yung sa akin ay gagamitin ko ang maliit na espasyo na yon para umikot ng parang isang trumpo gamit ang aking lower body. Pero yung sa kanya kakaiba, walang espasyo ang nagamit dahil naka-clinch ito sa mga braso ni Sendo. Ngayon ko lang naisip yon, wika ni Sendo. Ang ginawa ko lang ay i-clench ang aking kamao at ipihit ito. Alam kong gagana yon, kaya ang ipapangalan ko sa bagong killer move na ito ay ang fist clench. Grabe, sa isang high-ranked fight pa nag-develop ng bagong technique si Sendo, mga kaibigan. Nagsisigaw na ang trainer ni Nargo na gumalaw-galaw na siya. Nasa delikadong posisyon na kasi ito. Ngayon, isang killer move ulit. Baka isang smash, wika ni Jose. Yumuko na agad ang Meksikano at umatras. Pero nagtataka ito dahil walang suntok ang nanggaling sa ilalim. At naalala ni Sendo ang suntok na ginawa ni Mashiba sa locker room nila kanina. Napamura din si Mashiba nung nakita niya ang porma ni Sendo. Pinangalanan niya itong knuckle drop. Isang chopping right na suntok na galing sa taas. Ito rin ang signature move ni Mashiba. Kaya pala napamura ito habang nanonood sa laban ni Sendo. Pilit itong iiwasan ni Jose. Magawa kaya niya ito sa tamang oras? Ngunit imbis na sa ulo ni Jose ang tama, para bang dumaplis lang ito sa sentido nito. Ang buong puwersa ng suntok ay tumama sa luna ng ring. Kita niyo yon? Wika ng mga manonood, sa luna tumama pero nayanig ang ring sa lakas ng puwersa. Hindi mapakali ang trainer ni Jose. Mistulang parang may tapyas din ang mukha nito sa impact. Kala ko matatanggal ang ulo ko sa lakas ng suntok, pero nagawa kong makablock sa oras. Pero hindi napansin ni Jose na bumebuelo na ulit si Sendo. Tuloy pa rin ang pagsigaw ng trainer ni Jose. Layuan mo agad siya. Gumalaw ka. Gumalaw ka lang at mananalo tayo. Gamitin mo ang buong ring. At naalala ni Jose ang hindi mabilang na sparring matches nila ni Ricardo. Hindi ito sapat para mayanig ako, mananalo tayo. Inudyok rin ng corner ni Sendo na habulin si Jose, baka ito na ang huling tsansa niya para magawa ito. Pero halos hindi na rin pala makagalaw si Sendo, masyado nang malaki ang natanggap nitong pinsala, para itong pagong maglakad. Nag-open hand stance na ulit si Sendo at handa ng makipagbardagulan. Dadaanin niya ito sa lakas ng loob. Pero ang open stance niya ngayon ay mas malawak kaysa sa una. Naka-expose lahat ng weak points niya, wika ng trainer ni Jose. Balak niyang makipagsabayan, ang ganyang pamamaraan ay extinct na.
nababahala ang grupo nila Makunochi dahil walang depensa ang style na ganyan. Nasa pinakamalakas si Sendo kung ganyan ang labanan, pero rumibat sina Aoki at Kimura na hindi masyadong epektibo yan sa mga world rankers. Naka-open stance pa rin si Sendo habang dahan-dahang lumalapit sa Meksikano. Napansin ni Jose na masama na rin ang lagay ni Sendo. Ang kanang kamay niya mukhang hindi rin maayos ang itsura. May kumpiyansa akong maiwasan siya. Kaya ko ito. Pero bakit kaya? Wika ni Jose. Ang lalaking ito ay nakaharap na ang pinakamalakas na kamao sa mundo. Ayos yan, para sa akin. Makikita natin kung kanino sa amin ang mas may malakas na kamao. Sino ang mas matibay? At naramdaman ni Jose na tila lumiliit bigla ang ring. Nakakatakbo ako dito dati pero ngayon. Para ba itong? Mistula na itong masikip na kulungan. Hindi niya napansin na nadala na pala siya sa corner ni Sendo. Handa ka na ba? Tanong nito. Nananakit na kasi itong mga kamao ko. Grabe ang pressure na binibigay ni Sendo. Kahit napuruhan na ito ay nakakakaba pa rin ang lakas niyang sumuntok. Wala nang matatakbuhan si Jose. Natrap na siya ni Sendo gamit ang open stance nito. Inuudyok siya ng mga manonood na sumugod pero may sinabi ang trainer ni Jose. Tingin niyo na trap niyo na siya, hindi pa lubusan. Veterano na si Nargo, alam niya ang gagawin sa mga sitwasyong ganito. Sigurado sila na tatapusin ni Sendo ang laban gamit ang smash. Kaya babato kami ng left hook para maikot ang posisyon namin. Siya naman ang mapupunta sa corner. Nagkatotoo nga ang prediksyon nila, smash ang binato ni Sendo. Sapul din siya ng left hook at paikot na rin si Jose sa mga lubid pero sinalubong siya ng kanan ni Sendo. Kung napabilis ng kaunti ang galaw ni Jose, malamang tinamaan na siya. Hula ko lang dun katatakbo. Hindi mo sinasadya na tumigil sa corner. Napilitan ka lang. Ibig sabihin, nabasag ang iyong fighting spirit at sumugod si Sendo gamit ang kanan nito. Babato siya ng kanan, ganun din ang naisip ko. Pero isa lang siyang brawler. Extinct na ang mga ganyang boksingero. Napaka-obvious ng tirada mo, wika ni Nargo. Tama yan, walang dapat ikatakot sa mga ganyang boksingero. Oras na para mawala sila sa kasaysayan. Pero may naalala si Makunochi sa timing na yan. Ito rin ang posisyon kung saan nabigyan ng counter ni Alf si Makunochi. Parehas na counter posisyon kay Nargo at Sendo. Sumigaw si Makunochi na wag ituloy ni Sendo ang pagsugod pero huli na ang lahat. Sa pull ng counter right si Sendo, nagsiliparan ng dugo nito sa ring, talsik ang ulo niya sa pagkakatama ng counter pero makikita rin sa panel na dumaplis ang suntok ni Sendo sa may sentido ni Jose. Parehas palang nagkatamaan pero sino ang nanalo sa dual exchange? Paggewang-gewang si Sendo habang nagsisiliparan ang dugo nito sa ring, mukhang siya ang mas may malaking pinsala. At habang pabagsak si Sendo may sinabi si Jose, ang basag na kamao ay hindi ako masasaktan. Pero hindi tumumba si Sendo, nabawi niya ang balanse niya at sinabing, ang mga kamao ng may basag na fighting spirit ay hindi ako masasaktan. At sa posisyong papatumba ay doon pumorma si Sendo. Nilawakan niya ang kanyang postura at inihanda ang kanyang kamao. Lumalagatok na naman ang mga kamao nito, pinayuhan ng trainer ni Jose na tumakbo na siya. Pero parang biglang napahinto ang pagkilos ni Jose. Kita sa mga mata ni Sendo ang bangis habang naghahanda para sa isang smash. Nakakatakot ang itsura ni Sendo habang naghahanda ng smash sa ganitong kalagayan. Kahit sino siguro ay mapapatigil sa takot kung makakaharap mo ito. Ang mga binti ko, malaki na ba ang napinsala sa akin? Tinatanong ni Jose ang kanyang sarili kung bakit hindi siya makagalaw. At wika ni Sendo, ito nga pala, ang aking mga kamao. At sa isang iglap, ang magandang movement ni Jose Nargo ay biglang nawala. Tila ba natutulala ito sa harap ng smash, malayong malayo sa matapang at may kumpiyansang version nito nung nagsimula ang laban. Wala nang ilag-ilag, mukhang sasakmalin na ng tigre ang ulo ni Jose. Parang tinamaan ng bulalakaw ang ulo ng Meksikano. Ganong kalakas ang impact ng smash. Ganito siguro ang pakiramdam kapag tinamaan ng solid na smash. Hindi ito ordinaryong version. Galing ito sa isang Sendo na naka-survival mode at naka-max out ang instinct at wildness. Tumilapon si Jose sa mga lubid at konti na lang ay parabang mahuhulog na ito sa ring. At nakatama din ng isang smash si Sendo.
at itinaas na niya ang mga kamay nito. Pero ang mas nakakagulat ay bumalik na ito sa kanyang corner kahit hindi pa bumagsak ang kalaban. Napansin din ng ref na wala nang malay si Jose habang nakasandal sa mga lubid. Tinapos na ni Sendo ang laban gamit lamang ang isang smash. Ganun kabangis ang tigre ng naniwa. Walang masabi si Makunochi sa laban. Napakaangas ng panalo ni Sendo. Nagmadali ang kampo ni Nargo upang tulungan siya at sa isip ng trainer nila ay nagawa niyang manalo gamit ang brawling style na yan. Siya lang ang bukod tanging survivor ng ganyang klaseng pakikipaglaban at may balak puntiryahin ang rurok ng mundo. May balak ka bang hamunin ang aking champion gamit ang mga pangil na yan? Interesante, wika ng trainer ni Jose. Isa siyang world-ranked featherweight, kaya pwede itong mangyari agad. Kailangan ko itong ikwento kay Ricardo pag uwi namin. Kailangan kong ikwento na mayroon nag-iisa galing sa Japan, ang huling natitirang tigre. Nagkamalay na rin si Nargo. Ayos ka lang ba? Tanong ng mga kasama nito. Pero kita sa mukha ni Nargo ang takot at pagkalito kahit tapos na ang laban. Buhay pa pala ako. Ito ang mga unang sinabi ni Jose Nargo nung nagkamalay na ito. Nabigla ang trainer nila sa sinabi ng bata niya. Napakatindi siguro ng suntok na natanggap niya. Kailangan ko rin itong ikwento at napansin ni Sendo na may malay na si Jose. Buti naman at ayos ka na, wika ni Sendo. Pero hindi ito maintindihan ng kampo nila Nargo at kinailangan pa nila ng interpreter. Pagbalik niyo sa Mexico at makita niyo siya, pwede pakisabi na malapit na at magkikita rin kami. Curious ang grupo ni Makunochi kung ano kaya ang pinag-uusapan ng dalawang kampo. Hindi mo na ito kailangang sabihin, may plano na ako para dito, wika ng trainer ni Nargo. At nung napaalam na ni Sendo ang mensahe niya, ay umalis na rin agad siya at nagpasalamat. Pakipasa na lang ang mensahe ko kay Alfredo Gonzalez. Nabigla ang kampo nila Jose sa sinabi ni Sendo. Sinabi ba niyang si Alfredo Gonzalez? So hindi pa niya pakay ang champion namin sa ngayon? Mas interesante ka pa kaysa sa inaasahan ko. Tuwang-tuwa ang mga manonood sa nasaksihan nilang laban. Sinisigaw ang pangalan ni Sendo habang papaalis ito sa ring. Itinaas ni Sendo ang kamao nito para sa pagkilala ng mga cheer para sa kanya. At dito na natatapos ang laban nila Takeshi Sendo at Jose Nargo. Ito ang full fight recap ng chapter 1085 hanggang 1092.